So good PM mga ka-electrical, no. So ito yung solar setup natin na tinetesting, no. So Roxby to, ang MPPT na maliit, no. 450 watts pwede dito or lower, no. MPPT na to ay 25 ampere. Okay. 25 ampere, compatible sa 12 volts at 24 volts. Okay. So ito yung positive at negative side ng solar panel, and positive side at negative side ng battery, no? So ito load lang ng ilaw, no, 12 volts gusto mong gamitin, no? Then yan, ito yung ampere, 2.5 ampere, then panel wattage, no. So nag-iiba-iba. Then ito yung voltage ng battery, yung 13.2 kanina, no? Okay, so ulit voltage ng battery, yan 30.2, then ampere na harvest, then wattage harvest, no, 36. Okay. So may blower din yan kapag nag-overheat. Okay. So kaya automatic papalamig siya sa sarili niya, no. Then so ano pa ba yung setup natin dito, no? So meron tayong tatlong breaker, no. Breaker ng solar panel, breaker ng battery, at breaker ng inverter. Okay. So itong breaker ng panel, siyempre sa panel galing yan. So 200 watts na solar panel na nakalagay dito, no. Then ang BMP nito is around 19 volts, no. Dahil 200 watts nga siya. Then dito naman sa battery ko, so diretso yan dito sa battery ko, no? So lead acid ang gamit ko dito. So yan, DSL. So positive side, yeah, then negative. So din naman sa inverter, no, breaker ng inverter, positive din, then negative. So dito sila nagtagpo sa battery ko, kaya dalawa yung terminal ng negative side, then dalawa terminal ng positive side. Yan. So pure sine wave yung inverter natin, no, pay ito. Okay, then 220 volts input, 12 volts input, DC output is 220 volts. Yan. So nakaload dyan is yung ceiling fan ko, yan, na may ilaw. So almost ano to, bali 20 watts yung ilaw, 10 watts ang ilaw, then 20 watts yung mismong ceiling fan niya. Okay. So ginagamit ko to, yan dito lang sa labas yan. Then ilaw sa gabi, ilaw ako sa gabi dyan. Okay. Dahil medyo matagal na itong battery ko, no? Almost 1 year and 6 months na to. So medyo bumaba na yung capacity nito. Dahil alam naman natin yung battery na lead acid, no, nagdi-decrease yan unti-unti. Okay. So pero nagagamit ko pa rin, no. If dito magagawa ko dito, no, kailangan ko ng electric fan. So dito ako sumasaksak na separate, no. Okay. So daytime walang problema, magagamit mo to. Sa gabi medyo magtitipid ka dahil battery na lang aasahan mo, no. Pero itong setup na to ay maganda ang performance ng MPPT na to, no. Nakikita ko dito halos talagang yung 200 watts ko, kapag nalobat yung battery ko, no, nakikita ko talaga na nag-harvest to ng 190 watts. Okay. Then yung LBD natin, no. So ang LBD pag nagsiset ako nito, so dati 12.2, 12.1, no. Pero ikaw na makaka-discover niyan kung anong set ang gusto mo, no. Pero sa ngayon itong set ko ay 11.5 ang disconnect, then ang reconnect is 2, equivalent to 2 plus 11.5 is 13.5, no? Tama ba? 13.5 ang reconnection. So bakit 11.5 ang nilagay ko, no? So 11.5 yan yung running, no? Habang tumatakbo ka is 11.5, kasi kapag nagpatay na yung inverter ko, magre-rest voltage siya almost 12.5 pa rin, no? So pasok pa rin dun sa lead acid, no, na 50%. Okay. So then relay natin 12 volts,
100A o 100 ampere yung contact niya. Yun yung contact niya, no, 100 ampere. Hindi mo naman talaga magagamit yung full blast nitong 500 watts na continuous load, no. So actually talaga magagamit mo lang diyan lagi 100 watts, 150 watts, no. Yan mga regular na gamit sa bahay kapag araw. Usually TV, electric pan, no, aircon. So hindi tayo pwede doon dahil small setup lang ato, no. Mga luxury na yung aircon, refrigerator at ref. Okay. So basic setup lang to, electric fan, small devices, charging, no. Walang problema dyan. So yan yung small setup natin, no, na small MPPT off grid setup. And so ang main parts, so solar panel nasa taas, then solar charge controller, then battery. So yung battery, kung meron kayong mga appliances na gusto yung pagganahin ng 220 volts, so kailangan mo ng inverter. Okay, so inverter from 12 volts battery to 220 volts, kailangan mo ng inverter. So ito na yung load mo. So ito, adds on na lang to, LED at saka relay for protection niya ng battery mo para hindi ma-discharge ang battery. Okay. Madalas ma-discharge yung battery, lalo na kung lead acid, no. Madaling masira yung battery, so medyo mahal ang battery, kaya yun ang kailangan natin susuportahan, yung battery, no. Dito sa setup natin pwedeng palitan na isa-isa yan, kung may masira man. Pero ito matagal na to, matagal na sa akin to. So almost 5 months nang nakalagay dyan yan, okay pa naman, wala pang problema. Okay. So kung interesado ka sa mga vlog na ganito, tutorial, so huwag mong kalimutan mag-subscribe, click the notification bell para updated ka sa mga video ko, no? So marami akong tutorial dyan sa mga video ko, hanapin mo lang, no? Lesson 1 to 7 meron ako. PWM na solar charge controller ang ginagamit ko doon. So pero same din yon, same pattern lang din dito sa MPPT tsaka sa mga PWM, nia-arrange ko lang rin yan. Ito nga pala si Ray Electrical, no? So pwede nyo ako ma-search sa FB page ko, Ray Electrical din, TikTok Ray Electrical. Okay, so Shopee meron din ako, Ray Electrical din yan, no? Then yun, so thank you, God bless.